So, ang magandang boses ko ngayon sa magandang lalakbay ngayon ako. Hindi na po ako magmamay ka na. Nagagay yung ibang sa sarili. So, parang galing ba sa hupay ang salita mo? Ano? Okay, last week, ang ganda ng topic natin last Tuesday, ano po, kahit kasi wala man tayong kuryente, service tayo last Tuesday. Praise be to God sa pawis, praise be to God sa mga phone natin who serves as our life. And praise be to God na kahit sa anong sitwasyon, sa kahit anong pagkakataon, ay handa tayong papurihan ang Panginoon. So last week, we discussed about true worship. That the true worship is not just singing, dancing, crying out to God, but true worship is acknowledging who is the source of everything in our lives. Ang true worship pala is we understood that whatever we have at anuman ang matatanggap at natatanggap natin, si Lord ang source. The skills, the talent, yung talino, yung yaman, yung problema, and even the suffering, it will lead us in worshiping the Lord. Amen. Ano pa? That even when we reach heaven, sana may natutunan tayo last week, na yung crown which serves as our reward sa pagpapagal natin para sa Panginoon, we are also going to offer it to God. Acknowledging that we don't deserve anything, acknowledging that it also belongs to Him. Kaya nga po magkakaroon ng may awarding. But again, we are going to lay the crown at the throne of our Lord Jesus Christ. Amen. Well, if we are willing to lay whatever we have for God, kasi ang acknowledgement natin, pag kasi naiintindihan natin at naunawaan natin na ang lahat ng bagay na meron tayo, na ang lahat ng bagay na tinatamasa natin at tinatanggap natin is coming from the Lord, madaling magbigay sa Panginoon. Di ba? Madaling isurrender sa Panginoon. Most of the time, we are surrendering everything to God, pero actually, not everything. Most of the time, we are surrendering our pain, struggle, and suffering to God. But when it comes to blessing, when it comes to living our comfort zone, but when it comes to doon sa mga bagay na nakakapagpaligaya at nakakapagpagaan sa atin, we don't want to surrender it to God. Kahit nga minsan, o kahit minsan kahit madalas, nagkakasala tayo because of the things that we have received from the Lord. Kasi gaya nga po ng sabi natin last week, if the gift will become more important or will take place doon sa giver, magkakaroon tayo ng problema. Diba? If the means is more important than the end, may problema tayo. Diba ba? Doon pumapasok yung idolatry. Diba? Doon pumapasok na mas mahal na natin yung regalo ng Panginoon kaysa sa Panginoon. Diba? We all believe that our husband or our wives, doon sa mga may asawa at anak, doon sa wala, talaga, we're going to pray for it. Praise God, that kung if our wife or our husband will be more important than God, magkakaroon tayo ng problema. It should always be God first in our lives before anything else. Hindi ko po sinasabi na hindi importante kung ano mang meron tayo. But make sure na hindi niya makukuha ang pwesto o ang kalagayan na dapat nandoon ng Panginoon sa ating buhay. And kung saan man naroon ang Panginoon sa ating buhay, dapat lagi siyang nakuuna. Okay? Otherwise, we are committing the sin of idolatry. Amen? Praise God. Nagkakaintindihan ko tayo? Wala nga ipad ko. Okay.
Idolatry. Kasi next time, isiris natin ang worship. Now, idolatry, the worship of someone or something other than God as though it were God. Pag daw po ang pag-worship natin is the same as, o pagbibigay natin ng importansya, let's say, sa isang bagay ay mas mataas pa kaysa kung nasaan dapat ang Panginoon, we are committing idolatry. Ano yung mga example na ganyan tayo? Kung ano man ang nakakahadlang at ano man ang nakakapigil sa atin upang sambahin at sundin natin ang sinasabi ng Panginoon and we choose to obey the other side, then that is idolatry. Dahil nagiging mas importante na sa'yo ang mga bagay na binigay ng Panginoon kaysa sa nagbigay. Kaya sa sasakyan, let's say, sa sample lang natin, kung ang sasakyan na binigay ng Panginoon will not be used for His glory. Halimbawa na, because let's say you pray for it. Lord, ngayon naman ang sasakyan, and it will really glorify your name. At sa iyo lamang. Ganda sa humihingi eh. Ngayon, binigay ni Lord. May sasakyan. Praise be to God. Ngayon, nung may sasakyan na, may sasakyan na sa mga kagala na. Ang free time natin, Saturday. Nagpasok ng Sunday yung iba. So, nagagala tayo pag Saturday. Dumating ang time na mas importante na sa atin ang sasakyan kasi nakakagala na tayo eh. Di ba? Nakakamusta tayo ng service at gawain sa Panginoon. Uy, attend ka. Hindi. May lakad ako eh. Di ba? So the gift that God has given us, which supposed to glorify His name, is now being the cause, o siya na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. I pray and declare that all of us will come to a realization na mas importante pa rin ang Panginoon above all. Na ang trabahong pinagdasal natin sa Panginoon, that before when we were asking for a job, Lord, please, di ba? Lord, pahingin ng trabaho. Lord, magkatrabaho lang ako. Lord, ipukumit ko sa iyo ang Saturday night. Sana, kung linggo na lang pinumit mo kay Lord. No? Saturday will be your worship, your praise and worship to God. Tapos sana yung Sunday to Friday will be, our lives will be dedicated to God, doing the things that will glorify His name. Kasi minsan, baka nag-glorify lang si Lord sa buhay natin pag Saturday night eh. Pero pag Monday to Friday, or from Sunday to Friday, hindi nakikita na Kristiyano tayo, na believers tayo. Hanggang sa nagkatabi lang kayo sa office, uy, Kristiyano ka pala. Pray mo tayo. Hindi natin may signal service yung isa. Nasa ministry of signal service. Yung isa naman, tama. Anong tawag yung tagamanman? Tagamanman. Asset lang ba? Parang asset lang. Spy kasi ako. Spy kasi ako. Hindi tayo nagkamulian. Amen. But let me remind you, brothers and sisters, that whatever is taking our attention or redirecting our attention away from God, and it causes us na unahin sila o siya o ang bagay na yan sa Panginoon, that's idolatry. Amen. Okay. Now, the Lord says in Isaiah 44 verse 9, all who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Kung ano man. Those who would speak up for them are blind. They are ignorant to their own shame. Yan ang sabi ni Isaiah. Tapos ang sabi po, sa 1 John 5:21, ang sabi, mga anak, pinagalog ko muna. Wala mang foreigner. Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Dear children, keep yourselves from idols. So God is giving us a warning. God is giving us an instruction that we should depart ourselves from idols. Bakit? Kasi nga, ang sabi kanina dito,
All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Okay, now, mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Dear children, ang sabi niyo? Dear children, keep your souls from idols. Ang sabi kanina sa exhortation, ang sabi dito, let me continue. On Exodus 20, verse 3 to 5, you shall not make for yourself an image in the form of anything. Ito po muna ang bibigyan natin ng diin ngayong araw na to. An image in the form of anything in heaven above or on the earth, beneath or in waters below. You shall not bow down, okay, to them or worship them. For I, the Lord, your God, am a jealous God, punishing the children, so there's a punishment, for the sin of their parents to the third and fourth generation of those who hate me. Praise be to God. Now, idolatry. You shall not make for yourself an image in the form of anything. During the Old Testament, these are the few stories na makikita natin about idolatry and images. Although today, in modern idolatry, may mga bagay din tayong makikita, which is carved from wood and stone. Ano? Ito, sa kaliwa, ito, sino to? Ano ba ito? King Nebuchadnezzar. Diba? Yung ginawa niyang rebulto para sa kanyang sarili. Calf. Golden calf. Si Solomon and his wife. Kasi actually, it's his wife who influenced him to worship other gods than our God the Father. I have the praise be to God. I have the opportunity to see the real, the altar which has been in Saudi Arabia. Punta kami dito. Kaya dapat pala nilagay ko ang picture. Next time, pag nahuli. Praise be to God. Ganda. Kasi kita mo talaga ang idolatry sa kanila. May mga nakasulat na tao, hayop, may mga nakadrawing ka. Alam mo yung Egyptian na yung mga nahuhukay sa ilalim sa kuweba, yung may mga kamay, hayop, kung ilang tao, may mga ganun po na nakalagay sa paligid niya, kahit sa mga bato na nandun sa paligid niya. Amen. Now, sabi dito sa Exodus 32 verse 19, when Moses approached sa golden calf, anong nangyari? Diba? The Israelites, ang sabi nila kay Moses, ikaw na lang ang tumaas. Ikaw na lang ang makipag-usap sa Panginoon. And whatever God wants, susunod kami. Diba? Yan ang sabi ng mga Israelita kay Moses. This is just after the deliverance of Israelites from Egypt. Pinalaya ng Panginoon. Ang mga Israelita. Now, ang sabi nila kay Moses, dating nila doon, Moses, ikaw na lang ang tumaas. Kasi natatakot ka kami. Kung ano man ang sabihin sa iyo ng Panginoon, susunod ka. So ngayon, nangyari yan. Tumaas si Moses. Nagtagal niya bumaba. Tagal bumalik. When Moses approached the camp, and so, ito, pababa na kasi siya dito. Pababa na siya doon sa Mount Sinai. Dala niya na yung law. When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned, and he threw the tablet on his hand. Sabi niya, out of his hands, breaking them into pieces at the foot of the mountain. Inihagis niya. Sa galit ni Moses, hindi mo nga naman, ang usapan natin, you will wait for me, and you will obey to God. Ako ang pinataas niya, hindi sana. Nagsama-sama na lang pala tayo kung alam kong ganito lang ang mangyayari. Hindi mo ba? Anong ginawa ni Moses sa galit niya? Inihagis niya yung tablet. At tapos, and he took the calf the people had made and burned it into the fire. So sinunod ni Moses. O ano nangyari pagkasunod? Then, he ground it to powder. Pinino. Okay. Scattered it on the water, inihalo sa tubig,
and made the Israelites drink it. Imagine, if we're going to fall in idolatry, kasi usually, sa bahay natin may mga mga malaking bulto talaga. Tapos yung magpapanish natin physically, kasi may punishment from the Lord. May consequences yung ginagawa natin because God hates the idolatry. Itong ginawa ni Moses, talagang pinainom. Imagine kung may magsusunog nun. Dudurugin niya. Sunugin niya, tapos sabihin niya sa atin, sige, inumin mo. Di ba? Medyo challenging. Pero mas matindi ang sabi ni Lord, praise be to God. Ang sabi niya, and the Lord struck the people with the plague. This is the consequences of the things that they have done because they have made idols. Isipin mo, kalalabas lang natin from Egypt. After all the things that God has made in our lives, tumawid lang tayo, nakalimutan na natin kung sino nagtawid sa atin. Why? Because the Israelites, hindi lang ang Israelites, most of the time, if not all, mainitin tayo. When our prayer is not yet answered, we're thinking that God is not hearing us. When we want to bend, alam mo paminsan-minsan, binabali ng tao ang salita ng Panginoon to fit their situation. Our situation should fit to the Word of God. Hindi pwedeng tayo ang mag-twist. Hindi pwedeng salita ng Panginoon ang babaliin natin to fit us. Amen? Now, ang dahil doon, at pinadalhan ni Yahweh ng sakit ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Aaron. Aaron wants to please people rather than pleasing God. Mas gusto pang sundin ni Aaron ang mga tao kaysa sundin niya ang Panginoon. Diba? Sad to say, hindi naman siguro, let's say wala dito, mas nasusunod pa ang tao sa buhay natin kaysa sa Panginoon. We're taking them in the place where God should be as ginagawa natin ng Panginoon. Which will lead us creating our own God in our own mind, which is a useless God. Kasi pag ikaw mismo ang gumawa ng sariling Diyos sa isip mo, naiintindihan naman ako ni Lord. If it is written that what you were doing is punishable by God, you will be punished by God. Hindi excuse yung naiintindihan ako ni Lord. Dahil God is God whether we obey Him or not. Tayo ang may kailangan sa Panginoon. And the value of the things, alam mo, ang halaga ng isang bagay will come from the Creator. Kung ang nagawa ng idol, ng rebulto, yan man ang rebulto ng yan, is tao. Ang value niyan magagaling sa tao. Ang susukat ng value ng bawat ginawa natin is tayo. Well, if God is the one who created things, He is the one who will tell us how to value it. Nagkakaintindihan po ba tayo? Magkano pa tayo? Magkalinya pa tayo? Okay. Yan, nasabi dito. Okay. Anong punishment ang sabi kanina? Lord, I will punish your, pasuyin ko doon sa Exodus 20, sa unang 8-5. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third and fourth generation of those who hate me. Ito po kadalasan na ginagamit ng mga pinsan natin, para sirain ang Diyos natin sa mga taong hindi nakakakilala sa ating Diyos. Bakit ganun ang Diyos nila?
Kasi ang paniniwala nila, the sin of the father cannot be inherited by the son. So as the son cannot be punished because of the sin of the father. Eh, ang sabi dito sa Exodus, the Lord, your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third generation and fourth generation of those who hate me. Why? Lahat ba tayo dito Kristiyano na pinanganak? Praise God. We all came from the same religion, I believe. Lahat tayo Katoliko. Paano natin nakilala yung mga idols? Bakit tayo sumimba? Why we are praying and worshiping ang sabi kanina, worthless God or idols? Because it has been passed through us or to us, naipasa yan ng ating mga magulang. Hindi rin naman natin sila masisi because it has just been passed to them as well. So from generation to generation, whether we like it or not, kasi pinanganak na tayong ganon, yun ang kinamulatan natin. So akala natin yun ang tama. Praise be to God for the revelation. Praise be to God na sa paghipon ng Panginoon sa ating mga puso. Maraming salamat sa mga taong nagdasal para sa mga buhay natin that we come to know and come to have a relationship with our Lord Jesus Christ. Amen. Luminaw ang lahat. Amen. Diba? From generation, third generation, other generation. Why? Because the cycle will continue. Our families are going to worship a worthless God and nothing that we can have from Him. So mas maganda ganito. Praise be to God. Nakita na natin kung anong tama, anong totoo. Let's cut that generational curses to side. And if it is not, I believe it's not yet late para mag-share kung buhay pa ang ating mga magulang. Kung buhay pa sila, let's share it to them. Sa mahinahong pamamaraan, huwag nyo namang pipili. Huwag namang pagdating nyo doon. Ay, bakasyon ko, pantay sa akin. Di ba? Tulungin ko talaga. Kasi even sa bahay ko namin talagang natagalan man ang bago isa. Tapos palingin. Tinatago ko kanyari nawawala. Nawawala man talaga dahil kinuha ko isa-isa. Tinatago ko. Anyway, long story. Ang nanay ko na ko pala. Praise be to God. Malinaw po ba? Hindi pa huli. O sige, yung may mga pamangkin, yung walang anak, yung pamangkin sabihan. Yung pamangkin turuan. Di ba? Tayo na nakalaya, tayo na pinalaya ng Panginoon, palayarin natin ng ibang tao. Bayaan mo, gamitin tayo ng Panginoon upang makalaya ang ibang tao. The truth will be delivered to them. Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen? Remember, isipin nyo naman, kung hindi natin mai-share sa mga kamag-anak natin, their generation, their children's generation, and the third and the fourth generation will suffer. Ang effort na binibigay nila sa maling Diyos-Diyosan, kung ibibigay nila sa Panginoon. The same love, the same affection. Sige mo, pinupunasan, binibigyan. Kung ganun din lang ang pagmamahal nila sa Panginoon, kasi hindi mo naman pwedeng punasan ang spirit. But you know, the affection na meron ka to have a relationship with God. Pinag-uusapan niya natin ng Sunday. Kung ang pagsunod lang natin sa Panginoon ay kagaya ng pagsunod natin sa demonyo noon, baka mas mabuting tao tayo ngayon. Diba? For the things that we have done for the devil, dahil na-influensyahan tayo, grabe yung ginawa natin. Talagang nag-i-effort tayo para masunod ang demonyo talaga. Diba? Kung parehas ng effort na yan, ginagawa natin to serve God.
So, I believe will be better individual than today. Ako siguro, ewan ko kayo. But I will be a better individual. Praise be to God. Amen. Now, what's next? Sino ba? Si Solomon. Diba? Sabi ni Solomon. Sorry. 1 King 11, verse 9 to 11. The Lord became angry with Solomon. Bakit? Bakit nagalit si Lord? Because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Although he had forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. That is how, or that is why God really hates, I believe. Imagine how, actually, there's still a debate concerning things that Solomon had done. Dahil sabi nila, nangyari ang mga bagay na to when Solomon is not yet given wisdom by the Lord. Anyway, moving forward. Now, the Lord got angry with Solomon. Nagalit si Lord kay Solomon. Bakit? Kasi hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Nagkaroon siya ng iba't ibang concubine and asawa which is worshiping false God. Na-compromise si Solomon. Okay? Ang sabi dito, so the Lord said to Solomon, since your attitude and yung punishment sa kanya. Ito kasi talaga ang problema natin. Wala dito ng privilege. Pag sinunod natin ang tao more than that, then we're going to face not just problem, but punishment. Gaya ng sinasabi natin, sin will always take you further than you thought. Kala mo, hindi, pagkatapos ito, tinigil na ako. Dadaling ka ng kasalanan sa mas malayong lugar na hindi mo inaasahan. And it will cost you pain much more than you expected. Hindi, pagkatapos ito, wala na. May hinihintay lang kami. Ito lang kasi ganito, ganitong man. Let me remind you, brothers and sisters, that we cannot glorify God in our lives in our own terms. God can be glorified in our lives through our obedience to Him. Diba? Acknowledging na kung ano man, sabi, hindi, nag-o-obey man ako kay Lord eh. Ano man ang sabi, ano man narinig ko, I'm obeying that. I'm doing this kahit nga hindi ko gusto. Ginagawa ko because I'm obeying that. Praise be to God sa pag-obey. But let me remind you, brothers and sisters, that we should reflect who Jesus is in our lives. Hindi pwedeng obedience lang. Kailangan nakikita rin sa buhay mo ng Diyos buhay. Amen. Diba? We're obeying God naman. Kailangan na sinasabi. Praise be to God. Let me remind you that aside from obeying God, we should also reflect who our God is in our life. Amen. It's pretty much all the time sa mga. And let this life be an inspiration. Kaya nga pailang ako sa krus. Kaya nga gusto natin sa langit. We want to go to heaven, hindi dahil wala tayong bayarin doon. Diba? Hindi dahil walang credit card bills, hindi dahil walang landlord. We want to go to heaven because our Lord Jesus Christ is there. And forever we're going to worship Him. Diba? Kailan kaya ang rapture? Usually, sinasabi yan ng tao pag 28, 29, 30. Tapos ang mo, 5. Sana mag-rapture na pag mga anos na. Praise be to God. So the Lord said to Solomon, since this is your attitude, and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Yung kingdom na in-establish nila will be given to someone else. Nevertheless, ang sabi ni Lord, praise be to God sa buhay ni David. Nevertheless,
for the sake of David, your father. Diba? Nakakatanggap pala ng pabor yung mga anak natin. Diba? Yung mga family member natin, praise be to God. So, may this be an inspiration to alam mo yun, Lord, sana pag hindi ko kasi alam, Lord, ang gagawin ng mga ano ko, but please, Lord. Diba? Sulat ko pala ito. For the sake of David, your father, I will not make this verse be an inspiration to us. Na pag nagkaanak tayo, let's obey, let's serve the Lord with all humility. Ano? I will not do it during your lifetime. Ayun lang. Gagawin sa apo. Di ba? Sa apo ni David. I will turn it out of the hand of your son. Yet I will not tear the whole kingdom from him. Praise be to God. But will give him one tribe for the sake of David. Kahit yung apo, nabigyan ng pabor ng Panginoon. Diba? For the sake of David, my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. Ano nangyari dyan? Diba? Pagkamatay ni Solomon, nahati ang 12 tribes. 10 sa, if I'm not mistaken, 10 sa north, 2 sa south. Which has been, ang nag-ano nito, ang naghati. Benjamin tribe was part of it. Ano po, praise be to God. Kay Ahab. Di ba? Kay King Ahab. Ang problema si King Ahab, asawa ni Jezebel. Si Jezebel asawa niya. Oh. Maraming salamat sa point. Diba? Which fall also to idolatry. Kaya nga, from third generation to fourth generation, kung yun ang nakita, yun ang naisalin, then, ganun talaga ang nangyayari. So, hanggang pwede natin itama natin. Hanggang pwede natin i-share natin. Kasi, nag-fall din yun eh. Because of idolatry. Kaya si Jezebel, ang babae talaga bisa nakakatakot din eh. Isipin mo. Kwento ko lang. Alam mo, nandun ako eh. Kwento ko lang. Kilala niyo si Prophet. Hindi, yung isa pa. Elijah. Di ba? Hinamon niya yung mga propeta ni Baal. Ha? Sabi niya, sige. Magpaulan tayo ng apoy sa langit. Sabi ng mga propeta ni Baal. Sunugin natin ng alay. Oh. Kanta. Sabi niya ni Elijah, sige, kanta. Yung sa akin, lagyan nyo pa ng tubig. Diba? Hanggang sa yung mga propeta nagsugat sa kamay kasi hindi sila dinidinig ng kanilang Panginoon. Why? Because they're worshiping a worthless God. Which is nothing. Diba? Yun ang nangyari dun eh. Oh. Nagsugat. Ang sabi ni Elijah, laksan nyo ba? Baka tulog. Ang dinatasalan nyo, laksan nyo ba? Okay. O, tapos na. Ako naman. When Elijah prayed, umulan ng apoy, nasunog yung offering. Sa laki kaya lang, natakot si Elijah kay Jezebel. Imagine that, after mong mag-pray, umulan ng apoy. Kaya lang, ipinahanap siya ni Jezebel. Patayin si Elijah. Kung ako man si Elijah, ewan ko lang. Pero alam mo yung kung nagdasal ka ng umulan ng apoy, Lord, dumating na yung mga bataan ni Jezebel, paulanin yung uli ng apoy. Di ba? Pwede sana. Naman, sabi ko lang, hindi ko alam kung pwede talaga. Ano nangyari? Di ba nagtago si Tago si Elijah? Kung nakita niyo yung pinagtaguan niya, kasi nakita ko, ang taas ng cave. Kasi nandun din niya, pinuntahan namin. Ang liit-liit, ang taas-taas. Isip ko pala, ang nakikinig pa ako ni Elijah. Yung mga panahon na ito, kasi hindi ko akitin yan, natatakot ako mamulong. Pero siya nandun. Nagtago siya. So, guys, be careful. Diba? And we should pray. Nevertheless, for the sake of your father, praise God. Linaw. Do not bow down.
Do not compromise. Huwag na. Sige lang, kasi kasama ako eh. Sige lang, nakasama na. Sige, kasi nag-pray sila. Pray na rin ang grupo eh. Diba? Sama na ako. Hindi na lang ako magsasalita. Gamitin ko na lang yung verse ng sundalo. Alala ko lang ang kwento. Sabi niya, paggaling niya, sasama siya magpuli doon sa boss niya kasi boss niya yun. Pero hindi siya magpupuli. Paliwanag siya yung susunod. Praise be to God. Now, what else? Si Daniel, paborito kong kwento to. Yung tatlo. Di ba? Kay King Nebuchadnezzar. Ang sabi niya, pag narinig niyo yung tunog ng trumpeta, lahat kayo mag-bow down. Oh, pag hindi, then the herald loudly proclaimed, nations and peoples of every language. Ang sabi niya, this is what you are commanded to do. Okay? As soon as you hear the sound of the horn, flute, citer, lyre, harp, pipe, and all kinds of music. May banda na. Pag narinig nyo, ang piano, ang gitara, ang drum, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Okay? Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Kung ako, ewan ko rin. Praise God. Praise God, hindi natin naranasan to. O, di ba? Lahat ng hindi atin pag Tuesday, sindihan. Di ba? Hindi, kasi if the consequences of our sin is immediate, tingin ko, walang magkakasala. Yung pag nagsinungaling ka, kainin ka ng lupa. Sige. Hindi ka makababa ngayon sa ground floor. Kasi nagsinungaling ka kay Jana, kay Mama Eng. Hindi ka makababa. Bakit? Baka kainin ka ng lupa. Imagine, if the sins that we are going to commit will have its immediate punishment. Kasi we have also our secret sin, which became or become our idol. Mas kasi secret man eh. Diba? Wala namang may alam secret na. Pero mind you, ang pinagkakaroon, kasama mo ng Diyos. Walang secret. Sabi nga ni Paul, i-play lahat ng ginawa mo. Ano ka tatanggilan? Secret man yan, ba't alam mo? Kasi isipin mo, pinag-play sa screen. Sa lahat ng ginawa natin. Kasi if we're going to induce tayo sa secret sin na gagawin natin, it will become our idol. Kasi minsan wala na yung ginagawa ng demonyo sa buhay na. Dahil nasanay ka na, the devil has already established a stronghold in your life. Wala na siya, ikaw na lang. Tapos siguro, demonyo, sabi mo, hindi man siya omniscient, hindi man siya all-knowing, hindi man siya omnipresent. But he established a stronghold in our lives. Bakit? Kasi nasanay tayo ng ginagawa ng mga bagay na dapat hindi natin ginagawa. And eventually, we need deliverance to pull down all the strongholds. Amen. Okay. Sabi, whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into blazing furnace. Sabi ito. But there are some Jews whom you have set over the affair of. Nagsumbong kasi ito eh. Sumbongero din eh. Okay? The province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito ang tropa. Ito ang kasama. Ano? Kasunod tayo? Kaya po, isipin na ako. Ito hindi na-compromise. Sabi niya, who pay no attention to you, so your majesty, they neither serve your God nor worship the image of gold you have set up. Hindi sila nag-bow down. Sabi dito, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach,
Meshach, and Abednego. Pag nag-trinkets kayo ng anak as lalaki, okay man din pangalan to. So these men were brought before the king. Sabi dito, and King and Nebuchadnezzar said to them, is it true? Totoo ba? No. Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my God or worship the image of God that I have set up. So anong sagot? Totoo man. Doon sa nakakalam ng istorya, totoo. Now, when you hear the sound, sabi niya, binigyan ulit sila ng instruction. Now, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. Very good. Pag yun daw ginawa. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? It's not from just once. Pero pag nakita mo siguro ang apoy, iisip kaya nga. Diba? But this should really inspire us. Sabi nila, ano po? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, praise be to God. Let this be a reminder. King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into a blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Praise be to God. And He will deliver us from your majesty's hand. See that faith? Kasi okay man eh. Kasi if we worship God, you know that na siya ang source. Sige daw. I pray and declare na magkaroon tayo ng ganitong faith sa Panginoon. Nagtatapon na tayo sa apoy. Patay man o buhay, tatawid tayo ng Panginoon. Diba? I pray and declare na magkaroon tayo ng ganitong puso. Ano sabi dito? But even if He does not, kahit hindi. Oh. Kahit hindi niya kami sabihin. We want you to know, Your Majesty, tinawag pang Your Majesty, that we will not serve your gods, or worship the image of gold you have set up. Okay lang. Kasi to be honest, pag pinapanood ko talaga, iiyak talaga ako sa tatlong ko. Sabi, sige lang. Kung hindi man ako sasagutin ng Diyos ko, okay lang. That is called trusting God in His plan. Kung hindi man ako sasagutin ng okay lang, hindi pa naman okay lang, kahit hindi ko makuha ang promotion. Okay lang. But I will not compromise. Okay lang, kahit hindi ko makuha ang increase. But I will never compromise. Okay lang, kahit hindi ko makuha yung trabaho gusto ko. Kung magkakasala naman ako sa Panginoon. Amen? Now, then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. And his attitude toward them changed. Galit na. Kanina binigyan ng pabor eh. Ngayon galit na. He ordered that the furnace heated 7 times. Saan? Painitin nyo ba? 7 beses ang init. 7 times hotter than usual. And commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up. Itinali pa. So parang, nakatali kang ganyan, iuhulog ka, so there's really no way out. Ano, mga naman pag nahulog itong mga ito, mga takbo. Ano? And commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. This shows that there is blessing in obedience. Huwag mo lang i-compromise sa Lord. Have faith on me. Worship me. And sabi dito. So this man wearing the robes, trousers, turbans, and other clothes, kasi madaling mag-apoy eh.
po ba? And other clothes were bound and thrown into the blazing furnace. Sabi dito, the king command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers. Oh, di ba? God has even protected them. Kahit sa soldier pa lang eh. Tingnan nyo. Hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, firmly tied, fell in the blazing furnace. Anong nangyari? Praise God. Then the king Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisor, weren't there three men that be tied up and thrown into the fire? They replied, certainly, your majesty. Sabi niya, he said, look, I see four men walking around in the fire. Hindi man lang sila tumigil eh. Diba? Walking around, siguro naman, parang okay man dito. Ito na ba yung 20 times na, 7 times na mainit na pugot? Okay so. Unbound and unharmed. And the fourth looks like the son of God. So imagine that there is always blessing in obedience to God. Nakita niyo rin naman, and that is punishment if we disobey. Because God hates it. Masabi pa dito. Ito magandang rewards. Ito magandang scene din. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servant of the Most High God. So because of their obedience, because of the things that they have done, nakilala ang Panginoon. The glory belongs not to hindi sa kanilang tatlo, but to God alone. Diba? Ang sabi doon, servant of the Most High God, come out. Come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. Sige po, last day. And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was the hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire one day. In total protection of the Lord. Amen. What happened? Ito maganda. Ito pala yung pinakamaganda. Then Nebuchadnezzar said, praise be to God. Diba? Of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel to rescue his servant. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than to serve or worship any God except their own. Diba ang ganda? Kung tatawagin ka, actually the glory belongs to God. Pero but if you will be used by God to glorify His name, for others na makilala ang Panginoon, para ma-reflect ang kapangyarihan ng Panginoon through you. Di ba? Hindi mo makuha ang glory, ibibig ka, kasi alam mo ang problema sa idolatry. When they give you glory, tinitigil mo sa'yo. Or when you receive praise, hindi mo itinataas. Idolatry starts when people, you cannot control people giving you praises. But it should not stop from you or to you. When someone give you praise, make sure that you are giving it all to God. Tinataas mo sa Panginoon. Oy, ang galing mo kumanta. Praise yun eh. All glory to God. Di ba? Huwag mo kukunin. Kasi pinayagan lang tayo ng Panginoon magpuri. Di ba? Binigyan ka ng Lord ng talento. It all belongs to Him. Para dito pa lang, mag-practice na tayo, the true worship is acknowledging who is the source of everything. Para baka naman kasi pagdating natin sa heaven, pag hindi tayo nag-practice dito, yung crown na bigay sa'yo, ayaw mo ngayon i-lay down sa throne. Ay, akin man. Ikaw na lang ang may suot. Patong-pato nga, pero ikaw na lang ang may suot. Make sure that when you receive praise from others,
you give it back to him. Amen. Which is the source. Amen? Amen. That's the standard. Hallelujah. Lord, we thank you. Lord, that yung tingnan, Panginoon, patuloy mo kami tinutulungan. Patuloy mo, Panginoon, tinatama ang ating mga buhay. Lord, we thank you for holding our hands in this journey na mabuhay para sa iyo. Lord, indeed, there are times, whether we like it or not, whether we are aware or unaware kami that our faith is being compromised. Touch our hearts, Lord. Remind us of the things that we should and we should not do. For Lord, for the glorification of your name. Lord, we thank you for giving us the opportunity and privilege to serve you. Thank you, Lord, for giving us, Lord, the words that we need to utter doon sa mga taong makakasalamuhan namin so that your name will be glorified in us. Lord, the glory belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang those who wants to experience how powerful our God is in increasing our faith, in changing our lives, in changing our perspective in life. We want to pray for you. Those who want to rededicate their life, those who want to be a part of the family of the Lord. God is offering a relationship. God is calling us to be His partner in His kingdom.
Amen. Praise God. Shalom. Are we blessed? Amen. Praise be to God. Good evening. Praise God. Nasabi ko sa Philippians 4 verse 19, My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, pag sa giving po is napaka-imposible minsan na magbigay sa Panginoon kasi marami tayong problema, finances, meron tayong mga bayarin. Alam mo mga kapatid, kwentuhan ko lang kayo how God really work winning times of giving. Yung nagtitiwala kasi yung finances. Sabi nga kanina, idol. Alam niyo mga kapatid, naging idol ko dati yung credit card. Kahit hindi ako eligible na magpakakuha ng credit card kasi hindi naman doon swak sa salary ko yung minimum na ano. But when God asked me, are you willing to give up that idol? Sabi ko, Lord, paano magbibigay sa iyo pauna ako sa utang? Negative na nga. Nagsabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Trust me. Trust me with all your heart. Do not lean on your own understanding. Because I will guide you, I will show you kung paano ko kumilos. And praise God, dahil sa pagsunod ko sa kanya, dahil sa pagtiwala ko sa kanya. Glory to God, dahil tinulungan niya ako na makalaya yun. At dahil doon, sabi ko sa sarili ko na, Lord, salamat. Because of that deliverance from the bondage of sa financial debt. That is one of ministry na ipagkakatiwala ko sa akin. Kaya mga kapatid, hindi ko talaga ito tinatapon. Because ito yung proof that God is so faithful. Amen. Ano ba sa inyo mga kapatid? 2 plus 5, ilan? 7. Praise the Lord. 2 fishes plus 5 loaves, ilan? Diba? 5,000? Yung math natin is 2 plus 5 is 7. But kay Lord, 2 fishes and 5 loaves equals 5,000. Plus 12 full of basket. At hindi pa lang ito natitigil. Meron pang plus 4,000. Mga kapatid, do not limit the math of God. Kung sa tingin nyo, magbibigay kayo, may gustong ang Panginoon sa atin na magbigay tayo, akala natin is maliit lang, malaking impact yun sa kingdom ng Panginoon. Because lahat is pinapalago ng Panginoon. Ang gusto sa atin ng Panginoon is gamitin natin kung ano ang meron tayo. Because God will supply all our needs according to the riches of glory of our Lord Jesus Christ. Hindi pa sinabi ng Panginoon na maliit lang yun sa iyo. No. Hindi po tumitingin ng Panginoon doon. Ang gusto ko ng Panginoon sa atin is magtiwala tayo. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin
na ipakita natin sa Kanya na siya ay mabuti. Na ipakita natin sa Kanya, the Lord, I know, ngayon maliit pa lang to, but susunod, you will entrust me with much. Because gusto ng Panginoon is maging steward tayo. Sa pamamagitan ng pagiging generous giver natin, nagre-reflect ang Panginoon sa buhay natin. Na He is our source, that He is our siya nagre-reflect sa atin. Because we are not leaning on our own understanding, hindi natin kaya magbigay. Dahil sa totoo lang mga kapatid, walang hindi natin kaya na hindi naibigay sa Panginoon. Because God provide us. Because God is our source. Ang gusto sa atin ng Panginoon is i-exercise lang natin at magpaturo sa Kanya. At lagi nga tayong nire-rewind, hindi natin ang alam ang giving. Huwag muna tayong magbigay. But kung gusto talaga natin matuto na magbigay sa Panginoon, get us more deep on His Word. Meditate His Word day and night at doon natin malalaman na Lord, salamat because you give me the privilege to give. Dahil hindi nga siya nagdalawang isip, naibigay ang kanyang anak, kaya isa-isang anak upang sa atin. And how much more? Ang gusto ng Panginoon, hindi lang naman finances sa atin. Kundi ang ating time. Testimony lang mga kapatid dati. Pag nagsisimba ako, tinatawagan pa ko ng amo ko. Kailangan ko pang pumunta sa workshop para mag-supply ng mga gamit nila. Sabi ko, Lord, nananakaw yung time ko. And ngayon, praise be to God. Kasi hindi na ako na-istorbo ng amo ko. Yung sinasabihan ng mga kasama ko, pag wala ako doon, andyan naman sila. Yung mga kapatid, ako wala akong katalent-talent magluto kasi pambahay lang. But when you give to the Lord, italent nyo. Akala natin, God will not glorify. Kaya sa tingin lang natin is, yung pagluluto lang natin is para sa atin lang. We must give everything what we have. Not just only for finances, but let us give our time, treasure, and talent. Because gusto ng Panginoon eh. And He will delight in us. Amen? Let us give to the Lord. Mga kapatid, let us stand to pray our offering. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa pa niya. Lord, indeed, we thank you dahil andyan ka, O God. Lagi kang nagre-remind sa aming Panginoon. Na whatever we have, Panginoon, ang gagaling sa iyo, Panginoon, we will give to you, Panginoon. We will give back to you, Panginoon. At Lord, we thank you. Dahil simula ngayon, Panginoon, tinuturuan mo kami na laging mag-ask sa iyo, Panginoon, ng blessings, Panginoon. At Lord, dahil ikaw ay faithful, Panginoon. Hindi mo hayaan, Panginoon, na ang bawat na hinirang mo, Panginoon, ang bawat tinawag mo, Panginoon, ay hindi, Panginoon, makapagbigay sa iyo, Panginoon. Because, Lord, you will give us abundantly, Panginoon. At tuturuan mo kami, Panginoon, how to manage everything, Panginoon. Because, Lord, ang gusto mo sa amin, Panginoon, ay we are enjoying, Panginoon, our financial blessings, our spiritual blessings, Panginoon, kahit yung mga time namin, Panginoon, at aming mga talent, Panginoon, to glorify your name, Panginoon. At Lord, dahil sa iyo, Panginoon, ay na-enjoy namin, Panginoon, at hindi kami napapagod, O God, because ikaw, Lord, hindi ka napapagod sa amin to remind, Panginoon, that our labor is not in vain, Panginoon. In Jesus' name, Amen.